Aro, Diyos ko, ito na namang si Lola Risa nyo, may bagong pakulo na naman. Kahit itong si Idol Rowena Guanzon natin, si Atty. Rowena Guanzon, parang naalibadbaran na nga dito kay Lola Risa at nagpahayag siya dyan sa statement niya, no, yung pinablish ng Ang Balita ngayon. Sabi niya, ultimo yung Call of Duty nga tsaka Counter Strike, hindi naman pinapatawag sa Senado para sa isang pag-iimbestiga, di ba? Bakit yung Gorbox na laro ang pilit pinag-iinitan ng mga ito, di ba? Yung simpleng laro na yan, sa dinami-dami ng mga violent games sa ibang mga video games o mga console tulad ng PlayStation, Xbox, kahit sa PC, hindi nila kayang pigilan ng paglabas ng mga ganyan mga laro, no? Kahit nga yung anak ko naglalaro din ng Roblox yung mga baril-barilan dyan sa cellphone babad yan. Pero nasa tamang paggabayan ng magulang. At yan nga, dapat dyan ginagamit ang confidential and intelligence funds na tulad sa mga inihingi ni VP Sara noon, diba? Nang naagapan sana yung school shooting incident na yun sa Leyte. At yan, maagapan pa mga susunod na pangyayari kung gagawin yan ng mga namumuno ngayon, diba? Nang maiwasan nga yung sinasabi kong online radicalization o yung panlalason sa isip ng mga kabataan at pwede sila magamit pa ng mga terrorist groups, no? So eto, mabalik dito kay Lola Risa. Alam naman natin na meron din itong planong tumakbo bilang presidente sa 2028. Yan ang mga naririnig natin sa balita. At kahit nga ito si Trillanes, siya din yung pinupus sa pagkapangulo. Ang lalakas ng loob ng mga ito, yun ang masabi ko, di ba? Ang titindi. Imagine niyo yung mga survey nga ngayon nagpapakita kung gaano sila kakulelat. Pero mabuti na rin yung ganyan kaysa naman walang makalaban si VP Sara. Mabuti nang meron kaysa wala. Kaya ito kay Atty. Rowena Guanzon naman, no, nakikita kong tumpak talaga siya nakikita kong nasa punto siya dahil nga bukod sa isa siyang abogado, no, talagang hindi naman kailangan maging abogado, mga kanoypi, for you to understand na hindi magiging solusyon yung pagpapaalis sa Gorbox na game na yan, na kailangan pa talaga nilang magpatawag ng Senate inquiry at kahit imbitahin pa yung yung nag-imbento ng laro na yan daw, yung German. Imagine niyo, naabalahin pa yung tao para magpunta sa bansa natin para lang sa isang Senate inquiry, na alam naman natin na wala magtitiwala pang dayuhan na umattend sa mga ganyang hearing sa panahon ngayon. Dahil ang mga senador ngayon dyan mga tulonggis naman, di ba? Sino bang magtitiwala na sumagot sa kanila? Baka masira pa ang kredibilidad nila, di ba? Imagine niyo, banyaga yan, dayuhan, German. Tapos baka masira pa ang pangalan, di ba? Hindi niyo mapipilit at mauuto yung mga yun na umattend. Kaya dito kay Lola Risa, wag mo nang ipilit pa na magpa-Senate inquiry tungkol dyan. But instead, you should focus on the main concerns of our country. Primarily, yung about the inflation rate. You should do something as a senator para makatulong ka sa ating presidente sa pagpapababa ng mga pangunahing bilihin. And second, you should address the concern about the flood control investigation. Hindi naman pa pwedeng mabaon na lang sa limot yan at mapagtakpan dahil sa tila diversion tactics na ginagawa ng mga ito. Natulad niyan yung pagpapa-imbestiga dyan sa mga school shooting, sa mga pagpapatanggal dyan sa larong Gorbox na yan. Hindi pwede dahil nakikita ng karamihan na parang diversion tactic yan di ba? Para maiwas o malihis dun sa malaking usapin na flood control investigation. Lola Risa, hindi pa pwedeng ganyan. Kung gusto mo lumakas sa survey para sa 2028 presidential elections, you should do something for our economy to prosper once again. At hindi solusyon yung pagpapabango, yung publicity, no, na mga ganyan na kailangan pa talaga puputok yung pangalan mo porket ba ikaw na-assign dyan sa Committee on Children and Women, di ba? Hindi naman kakagat ang tao sa mga ganyang gimmick kasi hindi na uto-uto ang lahat ng Pilipino ngayon. Hindi na lahat naniniwala sa fake news. Hindi na lahat naniniwala sa mga gimmick, di ba? Alam na namin ngayon kung sino ang talagang may prinsipyo at pagmamahal sa bayan through our independent vloggers
Dahil nga minsan nagiging bias, madalas, yan ang masasabi ko, madalas nagiging bias ang media, mga naglalaki ang media networks na yan. So sa inyo Lola Risa and Company, kayo Trillanes, tuloy-tuloy lang kayo ngayon. Sige, pagplanuhan nyo kung paano tumaas ang rating nitong si Lola Risa. But the end of the day, ang Pilipino pa rin na magde-decide, no? At hindi nyo makukuha sa mga publicity na ganyan, kung yan man ang iniisip nyo kasi iba na ang panahon ngayon, digital age na. Kahit na ano pang gimmick ang palabasin nyo, sa TV man yan o sa internet, ang tao ngayon gusto talaga yung kamay na bakal. Yan ang talagang bottom line dyan. Hindi na kakagat ang mga tao, ang mga Pilipino ngayon sa isang leader na malalamya, mga gummy bear na politiko na lalamya-lamya at mamaya gagawing puppet o tuta lang ng mga oligarko sa bansa natin. Nangyari na yan sa panahon ng mga dilawan So ngayon hindi na papayag ang taong bayan, yan ang sinisigurado ko sa inyo. Naman sa mga tulong, mga tulong na ibinibigay natin, walang trabaho ngayon. Trabaho? Doon sa nakita Saan nga? natin. Saan? Maano? Masama tayo sa... Ba't kami masasama dyan? Ikaw lang. Ano? Doon yung mga nakita Saan natin. nga? Wala.